sige. Baka lang nababalitaan mo, padami na ng padami ang mga kababayan natin sa Canada, sa ibang bansa ang nai-scam ng mga fake loan o sa internet. Oo. Na kunwari paasahin ka, pautangin ka, magpapadala ka ng pera, ipaprocess daw. Nako, mga sinungaling ho yan. Okay, bye Harry. Bye Mami. Oh, bye-bye. Bye. Ingat. Okay, Sabi thank kay you. Lolo, Okay. It's a sunny day pero hindi ganon kainit ngayong araw na ito. At hinihintay na tayo ng ating kabrother, si Brother Manny Bautista, na andito. Hindi ko alam kung tulog na siya. Medyo natagalan tayo sa pag-aayos, change outfit ngayong araw na to. Tingnan natin kung gising pa siya. Ayun. Si boss, tulog na tulog. Bilis ah. Boss, Ano? nakatulog ka na dyan ah. Content na ba yan? Ano? Pinintay ko yung barkada ko. Ha? Pinintay ko. Ayan, salamat sa paghihintay ah. Yun lang dito. Talagang medyo natagalan tayo. Nakatulog na si Boss Manny Okay lang. dito. Okay. Ang mga kapatid. So yun. Talagang ano to eh, hardworking to eh, si Boss Manny. Si Brad Manny. Okay. Correct. Baka nga lang yan. Nagiganay mo lang yan. Yan ang magiging kapartner natin sa ating business. Correct. Amen. Ayos. Sipin nyo, pagkagising, drive agad. Dati kasi contact driver. Pagkagising talaga, Ganun? drive agad. Ganun to eh. Pero okay ka pa naman. Ano? Sana pala, doon ka tumuloy sa amin. Di? Para doon ka nakatulog. Masarap doon, malamig-lamig. Okay ako sa Hindi bahay. ka tulad dito. Ganun. Sa amin, kinakargaan ko na ng makina to, sasakyan, pyesa. Yan yung matutulog. So kung makikita nyo, etong sasakyan niya, ha? Ano to? Makalat lang ako. Okay lang yan kasi ganito talaga ang buhay sa Canada pagka mga hardworking na mga kababayan natin na katulad ni Manny Bautista, mga kababayan. Amen. Eto, tingnan nyo yung sasakyan niya, oh. Oh, sabi niya makalat yan, hindi po kalat yan. Yan po ay gamit pantrabaho. Eh kasi, ano bang linya ng trabaho natin? Mekaniko po sa construction worker. Mekaniko, construction worker, cleaner, contractor, Maintenance. content creator. Ayan. Kasi meron siyang vlog ha. Handid Ang vlog niya, vlog-vlogan. Ano na Vlogger, nangyari doon vloggeran. sa ano nyo? Vloggeran pala Saan ka yun. ba dito? Sa... So dito tayo. Ano yung tinatanong mo? Ano nangyari sa... Doon sa iyong ano, channel na vloggeran, nakapag-vlog ka ba? Hindi pa ulit eh. May mga na-interview ko doon eh. Oo. Oo, nag-interview din to ng mga kababayan natin ng mga Busy na. makakakuha kayo ng something inspirational sa kanilang mga buhay-buhay dito sa Canada. Kasi katulad ng content ko, ini-interview natin yung mga kababayan natin na nakikitaan namin ng inspiring na mga story na maaari namin ma-share sa inyo para kayo din ma-inspire at malaman nyo somehow. We're hoping na makarelate kayo sa kanilang mga experiences dito. Baka sakali, yun din yung mga pinagdaanan niyo. Kasi, Konsi. Dati kaming foreign worker dito. Oo, dati rin kami foreign worker. So, most of mga kababayan natin na nagpunta dito sa Canada, nagdaan sa pagiging foreign worker. Meron din namang mga nagdaan na pagdating dito, landed immigrant. Katulad ni Nanay Josephine na kinausap natin, pagdating niya dito, teacher na agad siya. Big. Pero hindi Oo. masyado madami. No? Hindi masyadong marami, meron pa din. Pero, So yun. Kasi alam mo, Konsi Man, marami ngayon na lumalabas ng mga content. Hindi ko alam, is it for the content or is it, kasi ang sinasabi nila mga real talk daw, real talk na mga nangyayari dito, pero ang tipong lumalabas since naging PR sila, parang yung PR dapat yan ay ano eh,
Anong ibig sabihin ng PR? Permanent resident. Pero iba. Hindi PR na permanent resident. Nagiging PR sila na puro reklamo. Oo. Sabi nila, hindi naman kami nagre-reklamo. Ito lang, pinapakita lang namin yung realidad dito sa Canada. Pero somehow, yung ibang mga kababayan natin na di-discourage dun sa content nila. Diba? Hindi ko alam kung yun nga, kung for the content ba yun or talagang realidad yung sinasabi nila. Merong touch of reality masasabi natin. Like, pag sinabi nila mataas ang cost of living dito, which is reality, kahit saan naman po kayo magpuntang bansa ngayon, sa saan man panig ng mundo, tumataas talaga yan eh. Ang tawag dyan, inflation. Diba? Pagka tumaas yung gasolina, automatic, lahat nagsasabayan yan. Diba? So yun po, yun ang cost of living, ng pagtaas ng cost of living. Una, inflation. Pag tumaas ang gasolina, lahat affected yan. Siguro maganda pa rin pumunta talaga ng Canada. Hanap lang talaga ng pathway na So ang kailangan nyo gawin, bago kayo pumunta dito, iba yung research. So alamin nyo kung halimbawa international students kayo, pupunta kayo dito sa Canada, alamin mo kung yung program mo will be a pathway to become a permanent resident. Tapos may suggestion ako. Okay. Siguro may pagkakataon silang mamasyal muna, may kaibigan ka bang mamasyal muna kayo. Huwag muna kayo magbebenta ng property, huwag kayo magre-resign sa trabaho nyo, huwag yung ibebenta yung mga ari-arian nyo, huwag yung puputulin yung ties nyo doon, huwag kayong magpapaalam sa work. Sabihin nyo lang, tatry nyo lang, diba? Tapos pag talagang para kayo dito, gumawa kayo ng way para makahanap kayo ng good start, either mag-aral o maghanap ng employer. So yan yung isa sa mga realities. Meron tayong mga kababayan na bago pumunta dito, nakapagbenta na ng mga ari-arian nila bago sila pumunta dito. Hindi advisable kasi which is not advisable. Kasi lahat ng nagpunta rito, pag tumatagal na ang gusto, bumalik ng Pilipinas, magpundar ng kabuhayan. Bakit mo ibebenta o ubusin yung kabuhayan? Sabi nga nila nababaliktad eh, no? Pumunta ng Canada para makapag-ipon, para makauwi ng Pilipinas. Minsan gano'n ang nangyayari, no? Kasi ang iba naman kasi, kasi pag matagal na sila rito, na-establish sila, ang goal kasi nila is paano bumalik ng Pilipinas. Yun naman. Paano magpundar dahan-dahan. Kasi kung hindi ka naman talaga magpupundar, kahit dito man sa Canada o sa Pilipinas, ang goal pa rin is magpundar eh. Diba? Saan ka man makarating, kung pupundar ka, meron kang pag in times of emergency, meron kang pagkukuha. Yun naman talaga yun. Diba kahit saan kang lugar magpunta, sabi mo nga. Kaya maganda yung ginawa natin kanina, pumunta tayo sa registry, ano? Kasi ang talagang ultimate niyan, saan ka man sa mundo, mapa Pilipinas, Canada, America, ang maganda maging goal ng Pilipino ay maka-create ng opportunity sa sarili nila at sa maraming tao. At ang number one dyan is unang-una, maging partly employed ka muna, maghanap ka ng ibang part-time, tapos maging self-employed ka hanggang sa dumating fully employed ka na self mo at makapag-hire ka, maduplicate mo yung sarili mo. So kasi may mga tao na okay sila sa corporate o kumpanya. May mga tao talaga na kagaya natin, happy naman sa corporate pero nagbubukas pa rin ng opportunity, naghahanap. Naman yung kasi nang sabi natin kaya tayo umalis ng Pilipinas, walang trabaho. Diba? Kasi dadami rin tayo sa ibang bansa at wala trabaho din ang hanap natin. Lahat ng tao sa mundo yun ang ginagawa. Pero kung pag nasa Pilipinas tayo, nandito tayo yung nagki-create ng trabaho, it will benefit more people. Sa pag-akin pa na isa sa mga magagandang direksyon ng buhay ng tao. Tama yung kasi kung halimbawa naging business owner ka and then eventually makakatulong ka rin sa mga kababayan natin na balak magpunta dito, di ba? Baka mabigyan mo sila ng LMIA, di ba? Somehow maging part ka ng kanilang journey, di ba? So kung makakatulong, di ba? Kung mayroon naman, may available na trabahong pwedeng ibigay. Kasi ngayon medyo nagkakahirapan saan man sa mundo. Pero siyempre kahit may ganon, bumabalik-balik din naman yan. Ganon kasi ang ang economics and economy. So para sa yung business background, ikaw banking and finance. Ako marketing and public relations.
Talagang magpipik yan, biglang hihina na naman yan, may contraction na naman yan, magkakaroon ng temporary crisis, tapos pipik na naman yan. Laging ganon, yun ang kasaysayan ng daigdig. Merong pagunlad, merong overconsumption, may crisis, merong recession, tapos pipick up na naman. Laging ganon siya. Hindi siya pwedeng downward spiral na totally na nawala. Makakabangon at makakabangon. Kaya kung makikita mo yung mga subdivision, saka yung mga developer ng building, no? Tinatayo nila yung mga projects nila 7 years, yung iba 15 years. Bakit? Kasi hindi sila quarterly, hindi sila monthly, hindi sila yearly. Ang forecast nila generational. Na gagamitin yung isang commercial space, industrial space, o yung tirahan. Not now, not today, but in the future. In the future. Yung mga kumbaga, ang magiging market nila yung high school pa lang ngayon, no, elementary. Pagdating ng panahon, pagtapos na yung building, yun na yung magpapamilya sa kanila ma-afford. Kaya nga may pre-selling eh. Hindi pa nakatayo yung building, binibenta na. Nag-i-invest na mga tao. Ganon din dapat ang tao, ang Pilipino. Forward tayo, future tayo tumitingin. So, boss, may pulis May pulis. Sige. Tama-tama yan. Maganda kasi alam mo, ang issue dito sa Canada, ang isa sa maganda, ang law enforcement dito, bawal suhulan. Yan ay another kaso, kulong. So hindi pwede. Mr. Police. Yung police doon nagtatrabaho kayo. Nagtatrabaho siya. Gusto nga namin dumami ang mga Pilipino sa law enforcement. At yung mga nanonood sa Canada, may bagong trend. 2% ngayon ng military ng armed forces ng Canada ay mga immigrant. Kasama dyan yung mga Pilipino. So ibig sabihin yan isang magang pathway dahil libre dyan ang pag-aaral, university, trades, maging mekaniko, maging piloto, paaralin nila kayo ng libre. May sweldo pa kayo. Diba? Hindi ba napakaganda nun? So magandang pasukin yun. Correct. Yun ang isa sa mga hindi na ma-maximize sa mga Pilipino. Ayos. So kita nyo, lalaki ng karsada rito. Yeah, yun ang dito, yun ang parang EDSA. Walang traffic. Meron din naman traffic, lalo na doon sa mga portion na merong construction, which is talagang regular ang construction dito. Hindi natatapos ang construction. So yan, dito yan sa Edmonton. Dalawa nga lang ang weather daw dito. Isang winter, which is the cold weather season, at pangalawa yung construction. Ayan. Okay, saan na tayo, Boss Manny? Pabalik na tayo na south. Sa south, parang namali tayo ng daan. Medyo namali na tayo ng daan. Pero may daan pa. So pumunta kami ng south ngayon. Meron kasi kami nga atinan na seminar. Ang speaker nila is si Darbs. Ayan. So somehow makakuha tayo ng something motivational, inspirational, at kung ano man yung matututunan natin sa kanya na maaari niyang ipayo. Ano ba to? Para sa mga businessman to eh. Content creator. Actually, maganda yung course nila. Sabi nag-invite sa atin si Kuya Joel. Medyo kailangan mo mag-invest. Pero para sa kanila is pasok na. Dapat nga, pwede mo nang gawin yun, brother, in the future, kasi national trainer pa sa Pilipinas. Yun nga eh. So yun, dati akong regional training officer sa isang Chinese restaurant dyan sa Pilipinas. Ilang years ka din doon na training? Almost 10 years ako doon sa company na yun. Ikaw naman tatanungin ko, di ba sabi mo nung pumunta ka dito, kagaya ko, foreign worker, galing ng Dairy Queen, sa Red Deer, ikaw naman galing Lethbridge. So ano ang naging experience mo? Bakit ka na-motivate? O sino naging contact mo? Bakit ka nag-book ng head? Hindi. Kung ma-share yun. Talagang sa Lethbridge ako nagumpisa. Oo nga. So, nagumpisa ako doon as a temporary foreign worker. Hindi sa gusto kong pumunta doon, but because meron akong pangangailangang financial, nakwento ko na yun sa kanila ng matagal na panahon at parati ko nakukwento sa kanila. That's the main reason bakit ako pumunta dito sa Canada. Yung tatay ko kinailangan mag-dialysis at alam naman natin pag dinadialysis ang isang tao sa Pilipinas, medyo malaki ang binabayaran doon
naranasan ko na pumila sa PCSO. Natutulog ako dyan sa kalsada mismo. Nakapila Talaga? kami dyan. Ang daming tao. QC, no? Oo, na umaasa. Man. Pumipila doon para lang sa mga ilang session ng dialysis, which is malaking tulong naman. Pero syempre, ano yun, limitado yun. Diba? Hindi naman pagka humingi ka ng tulong doon, that's it na. Kaya kinailangan kong pumunta dito sa Canada para for yung income nga, para matustusan ko Pero yung what makes you decide from Lethbridge and choosing Edmonton? choosing Edmonton. So, nung naging permanent resident ako doon, gusto kong pumunta dito sa Edmonton kasi yung misis ko meron kamag-anak dito. Oh. So yung kamag-anak niya malayo, distant relative, nasa cleaning company. So sabi ko baka gusto kong i-try. Gusto kong i-try ang bigger city at saka kung paano yung pamumuhay dito, at the same time yung trabahong cleaner kasi during that time talagang booming yung cleaning business eh. Oh. So pag nag-cleaning ka kasi malaki yung kita, di hamak na mas malaki yung kita kumpara sa Tim Hortons. Kasi nung dati nag-start ako, $10 lang ang aking per hour sa Tim Hortons. 1080 ano? Oo, $10. Tapos nung lumipat ako dito, may offer na $15 sa cleaning. So maglilinis ka lang, $15 ang iyong sahod. That So, was year ano? ano pa yun 2012. Yung, That's 2012. yung $10 ano? Sa Lethbridge. Doon sa Lethbridge, naano ako doon na-promote ako as supervisor, so medyo umangat na yung aking sahod doon. I think supervisor noon nasa 13, mga ganyan. Oo. Pero during that time naman, mababa rin naman yung cost of living. Kaya kumbaga, equal lang din Nung ang sahod ko nga $10, nakakaipon pa ako as compared ngayon na mas malaki yung sahod ko. Kasi paglaki ng sahod, ganun din naman Minsan it's because of the change of lifestyle din, kasi pag nag-change ka ng lifestyle, then yung mga needs mo, minsan hindi mo alam, needs mo ba talaga yun, wants mo yun. So dun minsan natatrap yung ibang mga tao sa pag-change ng kanilang salary, pag-change din ng kanilang lifestyle because of their akala nila affordability. And then hindi nila napapansin, habang tumatagal napapatungan yung kanilang sinasabing affordability. Diba? Hanggang sa dumating yung point na hindi na nila ma-afford yung kanilang mga, kung ano man yung mga expenses nila. At saka tatandaan natin mga kababayan na nasa North America, dito hindi libre pag matanda ka na, alagaan ka nila. Walang free dito na home for the agent. Pag ayaw mo na magtrabaho, pakakainin, patitirahin. Kaya very important din yung mag-invest ka sa sarili mo, mag-ipon ka sa sarili mo. If you can open an RRSP, TFSA, by all means do so, or magtrabaho ka sa isang company na may benefits, retirement benefits, malaki ang makukuha mo. Meron namang mga ganyan na kumpanya na makukuha mo malaking retirement benefit mo. So yung iba minamatch nila, may mga magandang benefit program yung ibang mga pwede mong pasukan trabaho dito. Ako may dadagdag akong tip. Ang tama yung sinasabi mo, mag-invest ka sa sarili mo, sa sarili mong growth. Huwag kang titigil. Saka huwag kang mahihiya na madagdagan yung skills mo. Kasi dito sa Canada, ang binabayaran dito kung ano yung madumi o mahirap ang trabaho. Hindi kung ikaw yung boss lagi, hindi ng goal dito. So maraming mga trabaho dito na mga skilled work na matataas yung trabaho nila. Matataas yung income nila. Sorry. So yung income nila matataas. Meron din naman professional na mga trabaho na malaki rin ang kinikita nila. Okay, basta ang maganda dyan, yung kinikita mo, wala kang sinasagasaan tao. Di ba? Kasi merong mga ganyan di ba? Professional nga yung kanilang trabaho, pero meron ka namang parang sabihin natin sinasagasaan tao, di ba? Meron kang parang na-scam ng mga sabi nila mga tao. PM, professional mandurugas. Ayun. So may mga ganyan So whatever your profession here in Canada, whether it's in Canada, whether it's in the Philippines, saan mang panig kayo ng mundo naroroon, talagang you have to keep your integrity intact. Tatandaan nyo yan, ang pangalan ng tao is something na dapat hindi madungisan.
kung pera at pera rin lang, huwag niyong hahayaang madungisan ng pera ang inyong pangalan. Amen. Oo, kasi ang pangalan ng tao, ay, nako. Once na sinira mo yan, matatatak na yan sa'yo. Nakatatak sa pangalan mo yan. Brother, pwede magdagdag. Ewan ko lang kung na-content mo na to, no? Oh, sige. Baka lang nababalitaan mo, padami na ng padami ang mga kababayan natin sa Canada, sa ibang bansa, ang nai-scam ng mga fake loan o sa internet. Oo. Na kunwari, paasahin ka, pautangin ka, magpapadala ka ng pera, ipaprocess daw. Nako, mga sinungaling ho yan. Bukas makalaw, magugulat kayo, nilimas na nila yung laman ng bangko nyo. Kaya huwag kayo magpapadala ng banking information sa kanila. At ano pa ha, yung iba dyan, nagpipilipino, nagtatagalog, nakabase sa Manila. Tapos yung iba, chat box, pautangin ka raw pa. Ang dami ko na pong nakilala, naubos ang laman ng bangko, na-scam sila, huwag kayong maniniwala. Hindi po totoo yun. Wala po nagpapautang na low interest. Kung gusto nyo umutang, pumunta kayo sa bangko o mag-apply kayo ng credit card. Pero wala pong nagpapautang sa Pilipinas ng mga nasa Canada o nasa ibang bansa. Hindi po totoo. Parang nakikita ko ngayon sa Facebook Oo, yun eh, no? Kung dadaan ano sa eh. feed mo yun. Oo, sa feed mo. Puro sinungaling So, yun. mag-iingat po kayo mga Ako, ang kababayan dami sa mga na. scammer, ha? Ingang ka, 1,000, 2,000 hanggang sa sabihin hindi pa nag-true, papautangin ka ron ng 20,000, 100,000. Tapos pagka mga 4,000 na, galit ka na, bigla na nilang papalitan yung Facebook nila, sasara nila yung website nila. Yan ang So, masaklap doon. syndicated siya, no? May sarili silang call center ng mga sindikato. Pag tumawag ka, may phone number ng Canada. Mhm. Tapos magpaparegister sila ng DTI. Kunwari, meron silang registration. So, malaking sindikato po yan. Napakarami ng niloko niyan. Okay. So, mag-ingat sa manloloko, mag-ingat sa mga scammer. Okay. Maging madiskarte sa inyong mga sarili. Lalo na doon sa mga kababayan natin na nagbabalak na magpunta dito sa Canada. Kailangan ng iba yung research, kailangan ng iba yung pagsusuri, magtanong-tanong. And kung halimbawa nakakapanood kayo ng mga content na somehow ay nakaka-discourage sa inyo, at the end of the day, nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Ang inyong magandang kapalaran, saan man kayo pupunta, ay nasa inyo. Kaya nga kapalaran, nasa palad nyo yan, nasa sarili nyong palad yan. Wala sa ibang tao, hindi nakasalalay ang kapalaran nyo sa ibang tao, kundi sa sarili nyo. At lagi, una sa lahat, manalangin sa Diyos na may-ari ng ating buhay at lakas. Amen! Amen. And naway pagpalain kayong lahat. That's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, reality dito sa Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan naman aking parati ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. At magandang araw po sa inyo lahat. Galing mo talaga, the best. Peace. God bless. Hindi ko pa na-encounter yung scam. Papa-interview.